Operasyon ng PNP sa KOJC compound ating tatalakayin. Kasama si Police Colonel Jean Fajardo, ang Acting Chief ng Public Information Office at tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel Fajardo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Mina and Ma'am Weng. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang sakop nitong Temporary Protection Order ng Davao RTC Branch 15 tungkol sa operasyon ng PNP sa Kingdom of Jesus Compound o KOJC? Malinaw naman po, Ma'am, ang nakasaad po dito po sa inilabas po na Temporary Protection Order po ng Korte po dyan sa Davao City. Na ang kautusan po ay sinasabi na alisin po yung anumang pong forms ng barricade, barriers or blockades po na nag-i-impede po sa access po ng papasok at papalabas po ng KOJC compound at hindi po nakasaad doon na tayo po ay pinapaalis po sa loob po ng compound and much more para i-stop po yung ongoing implementation po ng warrant of arrest. So yan po yung interpretation po ng PNP. Kaya tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon yung ginagawa po nating paghahanap doon sa mga subject of warrants of arrest po. So ma'am, ano po yung susunod na hakbang ng PNP matapos magpalabas nga nitong Temporary Protection Order ang Korte? Well, susunod naman po tayo dito sa inuutos po ng korte po, ma'am, but we have to reiterate also at i-clear po natin na sa umpisa pa lamang po ng ating police operation dyan noong August 24 ay wala pong balak at wala pong ginagawang pagharang po ang ating kapulisan dyan. Ang in fact, kung tayo lang nga po ang masusunod, ang gusto po natin talaga ay yung dalawang bakal po dyan po sa pangunahing gate po dyan sa KOJC compound ay buksan po yan. At malaya pong nakakapasok at nakakalabas po ang mga miyembro po ng KOJC at katunayan yung mga nagde-deliver po ng pagkain, tubig at pati yung kanilang mga ambulances at mga ibang sasakyan ay malaya pong nakakapasok po dyan at wala po tayong hinahadlangan. Ma'am, may nagsasabi po na overkill daw ang implementasyon ng PNP sa arrest warrant kay KOJC Leader Quiboloy. Ano po ang masasabi ng PNP dito? Wala pong overkill po dito, ma'am. Siguro kung namomonitor po natin yung mga nangyayari po dyan for the last 4 and 5 days, lalo na po yung ikalawang araw po Imaginein po natin, ma'am, kung nag-deploy po tayo ng 10-20 sa tao lang po dyan at nilusob po tayo dyan ng mga KOJC members na nakita po natin nung linggo po ng gabi at madaling araw po nung Lunes how they were able to hurt at talagang nagbarikada po sila dyan ay mahihirapan po tayong i-manage yung situation po dyan. Kaya it really necessitates po talaga yung pagde-deploy po natin ng appropriate number of personnel para po masiguro po yung seguridad sa loob at labas po ng KOJC habang naghahanap po tayo ng mga taong subject po ng warrant of arrest ay gusto natin ma-maintain yung security ng mga mamamayan natin dyan sa paligid po ng compound at pati na rin po yung mga miyembro po ng KOJC mismo po. So Ma'am Jean, sa tingin niyo po ba nasa loob pa rin ng KOJC compound itong si Quiboloy? At saka ano po yung development sa paghahanap sa kanya? Naniniwala po tayo, ma'am, na nandyan po sa loob ng KOJC compound si Pastor Apollo Quiboloy at 4 pa nating hinahanap dahil may mga information po tayo. At nasabi ko nga rin po na maliban po dito sa information na nagsasabi na nandyan po sila sa loob, ay meron po tayong ginagamit na teknolohiya at devices po at may nadedetect po tayo na sign of human life dyan po sa ilalim po ng ground. At yan po ngayon ang tinutumbok po natin para tuluyang malocate yung pinanggagalingan po nitong mga heartbeats po na pinaniniwalaan po natin na yung mga taong ating hinahanap po. Ito po ba ay konektado dun sa lumabas na report na may nakatagong bunker o sikretong lagusan sa loob po ng KOJC compound? At paano niyo po ito natuklasan? Tama po, ma'am. Kasama po dyan sa mga information na natanggap po natin ay meron po
na mga secret tunnel, secret passage at bunker po dyan sa ilalim po ng KOJC compound. At yan ngayon po ang concentration ng ating paghahanap. At nabalita na po ito dati pa na talagang itong si Pastor Kibuloy ay mahilig talaga na magpagawa ng mga bunker na ito. At yan ang binabantayan natin dahil base sa information nga po natin na itong tunnel po na ito ay tatagos hanggang doon sa kanyang hangar. At yan po yung binabantayan natin para siguraduhin na hindi po makakatakas itong mga subjects ng warrants of arrest po natin. So, Ma'am Jean, yung sinasabi po na ilang araw na lumalabas sa report na yun nga may ginagamit kayong gadget para ma-monitor na merong mga tao dun sa bunker. Paano kung ibang tao pala yung nandun, hindi naman si Pastor Kibuloy? Well, hindi natin po talaga masisigurado for all certainty na siya po yun. But sabi ko nga, we are relying doon sa ginagamit nating devices at information dahil itong ginagamit nating device ngayon, ma'am, ay nagamit na before to really locate yung mga natatabunan po ng collapsed building during earthquake at meron po talagang confirmed na movement doon sa binabantayan po natin at yun talaga ang pinagsisikapan po natin matunton para matapos na po itong sitwasyon po natin at ganun pa man patuloy tayong nananawagan kay Pastor Kibuloy at apat pa na sumurrender na peacefully sa atin para to spare everyone of this ongoing situation po para magkaroon din siya ng pagkakataon na maharap itong mga seryosong kaso na isinampa sa kanya sa korte po. Sige ma'am, hingi na rin po kami ng update sa mga nasugatang pulis matapos yung tensyon noong Sabado doon mismo sa KOJC compound. Tungkol naman ma'am dun sa mga nasugatan po ma'am ay ang totoo po niyan ma'am ay marami po tayong pulis na nasugatan. At ang gusto lang po nating i-assure dyan po doon sa mga nauna pong reported na nagkaroon ng pabuluhan po dyan ay hindi po nagsimula sa pulis po yan. And in fact, lagi tayong nasa defensive side at we have to commend po yung mga pulis po natin dyan na despite na nasaktan sila, naputukan ng ulo, nabasag yung kanilang mga ilong at maraming sugat po ay hindi po sila nagagumante dahil ang malinaw po ang instruction ng ating PNP to exercise self-restraint at maximum tolerance po. Until such time lang po, nung nagkaroon po talaga ng forced dispersal, ay napilitan na po talaga tayong manghuli para po linisin at alisin yung mga barikadang inilagay po nila dyan sa kagitna po ng highway po. Colonel, paano po i-handle ng PNP sakaling magkaroon po muli ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga supporter ni Pastor Kibuloy? Ayaw na po natin ma'am maulit hanggat maaari yung nangyari nga po nung linggo ng gabi hanggang madaling araw madaling araw po ng Lunes. Kaya naman po nag-deploy din po tayo ng sapat na numero po ng ating personnel to make sure po na ma-maintain nga po natin yung kapayapaan at kaayusan dyan habang nagsasagawa po tayo ng police operation. And we continue to appeal doon sa mga officers and members ng KOJC na respetuhin po natin yung ongoing police operation. Gaya nga ng nasabi ko kanina ma'am, we don't want to prolong this situation more than what is necessary. Kaya tumatagal ito ma'am dahil sobra yung resistance nila, ang daming distraction, pero ganun pa man, nagtitiis po tayo at nagtitimpi at maximum tolerance pa rin po habang tinutupad po natin yung mandato na inutos sa atin ng korte po. So ma'am, paano po kayo naghahanda kung sakaling magkaroon ng ganun ulit? Kasi nung nakaraan katulad yan, sinabuyan kayo yung mga pulis natin, sinabuyan ng kung ano mang sinaboy na yon, na-identify na ba kung ano yon, tapos binabato kayo ng mga upuan. Tama po ma'am, sinabi ko nga kanina ma'am na talagang sila sa umpisa pa lang ay ang dami ng misinformation na lumalabas na kesyo tinirgas daw po sila ng pulis, ma'am. Wala pong katotohanan yun. The truth and in fact, sila po ang gumamit po ng mga fire extinguisher para palabasin na ito ay mga teargas. Binato po tayo ng malalaking tipak na bato. Nilagyan po tayo at ng talagang yung malaking crane na yung malaking bola na metal po doon ay tinapat doon sa CDM contingent natin. Binato tayo ng monoblock. Sinabuyan tayo ng likido na napakabaho. And yet, doon sa height po ng kaguluhan po na yon ay hindi po talaga nang naggumanti yung mga pulis natin. Talagang maximum tolerance po talaga. Nagkaroon lang po talaga yung chance na manghuli po tayo nung nagpilit po talaga sila na wag umalis doon
sa gitna ng highway. That's the only time po talaga na nahuli po tayo. Yung mga pulis po natin na nasugatan ay nabigyan na po sila ng karampatang first aid at pagkatapos medyo gumaling yung kanilang sugat ay bumalik po uli sa hanay ng ating kapulisan. Ganyan po ka-professional at kadisiplina yung ating mga pulis. Colonel, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Manny Tupas ng PhilStar. Magdadagdag daw po ba kayo ng security dito sa Metro Manila, lalo na sa mga lugar na malapit sa Malacanang? May mga nabanggit daw po ang mga taga-KOJC sa liwasang Bonifacio kahapon na pupunta daw sila ng Malacanang at may panawagan pa na magbitiw sa pwesto ang Pangulo. Lagi natin sinasabi, ma'am, na sino man po ay mayroong pong kakapatan na magpahayag ng kanilang damdamin. Yan naman po ay naaayon sa saligan batas, yung ating freedom of expression. At hahayaan po sila, provided po, sumunod po sila sa batas, lalong-lalo na po doon sa mga area na po pwede po sila magsagawa ng mga ganitong aktibidad. Ang PNP po ay handang harapin kung ano mga banta sa seguridad. Basta ngayon naman po ay wala naman po tayong namomonitor na seryosong banta at patuloy po yung ginagawa po nating mga regular patrolling at yung ating enhanced managing police operation, lalong-lalo na po yung police presence po natin sa mga areas na ating binabantayan ay magtutuloy-tuloy po. Hindi po tayo nawawala po sa focus bagamat meron pong ongoing police operation sa Davao City po. Okay, Ma'am Jean, mensahe o panawagan nyo na lang po sa ating mga kababayan kasi alam naman natin na hindi lang sa Davao nangyayari yung ganyang gulo, pati dito sa Metro Manila dahil may mga members sila dito. Yeah, maraming salamat po, ma'am, at sa mga kasamahan po natin na sa KOJC at patuloy po tayong nananawagan. Tulungan niyo po kami, kumbinsihin po si Pastor Kibuloy at apat pa na sumuko na lamang po at harapin po yung kasong isinampa po sa kanya. Napakarami niya po na magagaling na abogado. At naniniwala po tayo na kapag hinarap po niya ito ay pinakamagandang opportunity po para sa kanya na maglabas po ng mga ebidensya na sa tingin po nila na makakapag-dismiss po ng kaso. On the part of the PNP, tuloy-tuloy po tayo sa ginagawa po nating mandato at asahan niyo po na patuloy po tayong susunod sa itinatakda po ng batas at ang gusto po natin ay masunod ang rule of law po. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Jean Fajardo, ang Acting Chief ng Public Information Office at tagapagsalita ng Philippine National Police. Maraming salamat po, ma'am, at magandang tanghali po.